Hi guys, Jendosi here. Mag-join na kayo sa membership natin para makita nyo agad yung sunod na part. Para maka-join kayo, click nyo lang yung unang link sa description. Malaking help to guys para mag-animated na yung stories natin. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Monday na kaya maaga na naman akong gumising. I was surprised nung nakita na nag-message pala sa akin si Nikki. Hindi ko agad pinindot, tas binasa ko muna sa notifs ko. Galit ka pa ba dahil dun sa sinabi ko? Sorry if I came off too strong. Nasa UST ako nung naisipan ko mag-reply sa kanya. Kanina pa ako hindi nagre-reply kasi may part sa akin na ayaw munang mag-deal with it. Tas may part din sa akin na medyo nafe-feel bad. Kasi hindi niya naman dapat mafe-feel yun eh. You're overthinking. Chill lang. I know sa sarili ko na yung reply na yun was enough to keep her around. After ng convong yun, nag-usap na lang kami parang normal. It's been a month and nakikita na kami for quite some time. Wala naman akong plans kitain si Nikki this week kasi may party ako pupuntahan. But I'm just there for the vibe. Party siya na hino-host ng girl from my com selective. Siya mismo nag-aya sa akin. Siya yung nag-flirt sa akin for weeks na eh. And sa isip ko, ba't di ako pumunta? To be honest, wala naman akong ginugustong anyone specifically. I mean, oo, I have a type, pero di naman sa point na gusto ko mag-commit or anything. Ayokong stuck sa routine na eventually magiging responsibility na naman. And, ewan, Nikki felt intense? Sa totoo lang, parang masyado siyang nagpo-focus sa details. Naalala niya even yung mga maliliit na bagay na sinasabi ko. And yung bad part, in-overthink or maybe not yung mga actions and yung mga response ko. And wala akong space para sa ganun eh. Yung overthinking, yung commitment. Huwag muna ngayon. Pero I still didn't let her go. Saglit akong tumitig sa message niya. Ang dami kong gustong i-reply. Namiss kita kausap. Pwede ba nating pag-usapan? Pero in the end, nireply ko lang kung ano yung tingin ko makakapagpasaya sa kanya at nainis ako sa sarili ko. Okay, sorry. Nung linggo na, ina-expect ko na ayain niya ako lumabas or maybe mag-chill lang sa apartment niya. Alam kong ginusto ko to. Yung walang updates, no calls, nandyan lang pag convenient. Ang masakit pala, no? Na gusto ko lang ng tao pag bored siya. Doon ako tinamaan. Pakiramdam ko nagkakagusto na ako sa kanya. Hindi ko alam kung mabuti ba yun pero sure ako na hindi dapat. Nag-post ako sa story ko tapos after ilang minuto, nag-reply siya. We were casually talking nung naisipan ko na ayaan siyang lumabas. Meron akong kinikrave na snacks sa Noval eh. Kaya gusto ko sana ayain siyang mag-food trip doon like last time. Free ka tomorrow? And just like before, hindi siya nag-reply. Baka mag-reply pa ng 1 oras or mas matagal. 11:00 na ng gabi, wala pa ring reply. I should have known. Ilang beses na rin nangyari to. Magpaparamdam lang pag convenient. Tapos, mawawala ulit. Tumayo ako at bumalik sa kama. Hawak yung phone, and scroll ko ulit yung conversation namin. Napansin ko yung pattern. Ako pa laging nauuna. Ako yung laging may effort. Ako yung may laging see you soon na sinasabi. Habang siya, may let's see. Huwag na lang. Ingat ka palagi. Nag-type ako pero hindi ko sinend.
Pinatugtog ko yung playlist na binigay niya sa akin. Binigay niya na ata to sa lahat ng nakausap niya eh. Kasi nakikita ko 7 tao yung nakasave. Kinabukasan, dinilit ko rin yung message ko kay Zed kasi sobrang hiyang-hiya na ako. Nag-notes ako ng where to go at nag-reply naman si Jazz doon kaya ang ending ay nag-date kami sa Noval nung hapon. Gabi na at patulog na sana ako pero natawa ako sa isang meme kaya nirepost ko pero naka-close friends lang. Meme siya about red flags. Nagulat ako nung nakita ko na nag-pop up yung pangalan ni Zed. Gago, legit ba yan? Na-hack account mo? Bakit? Totoo naman, di ba? Minsan lang. Ngano kadalas ng minsan? Pagbiro ko. After that, sininya lang ako at nakita ko na nag-story siya. Nasa party siya. Nakita ko yung ibang familiar na face pero wala naman sa akin yun. We weren't a thing after all. Good morning. Have a great day, ma'am. Nagulat ako at binati niya ako ng good morning. Ang aga-aga siya agad bubungad sa akin. Hindi ko alam kung kikiligin ako o may inis, pero hindi ako nag-reply. Miss you, ma'am. May gagawin ka today? At doon na ako pumitik. Miss niya ako? Talaga ba? Baka convenient lang sa kanya kaya ayan at nag-aayan naman siya. No, magpapahinga ako today. Uy, you okay? Napahinto ako. Ewan ko, na-experience niyo na ba yung kahit message lang naririnig mo yung boses ng tao habang binabasa yung chat niya? Yeah, just tired. Same. Tired pala Ba't nag-ask ka? Free ako. Wala lang. I just miss talking to you. Ha, talaga? Busy ka kasi. Hindi naman. Kahapon nga lang ulit ako nakalabas. Sana nag-enjoy ka sa party. Okay lang. Namiss kita dun though. At ganun-ganun lang, andito na naman ako. Alam na alam talaga nito paano ako paikutin. Funny na, I know mas matagal ako mag-move on sa situationship na to kaysa sa long-term relationship ko sa ex ko. Pero ito ako, andito pa rin. I know na kinlaro ko sarili ko na ayaw ko ng commitment and nag-agree kami. Pero hindi ko alam kung nasa same page pa rin ba kami. But ayaw ko rin siyang bitawan either. So, nag-message ako ulit sa kanya. Wanna call? I just knew she'd say yes, pero nagulat ako sa naging sagot niya. Can't. I'm on the call right now Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.